Ipapakita ko ang breakdown ng kanyang attendance. July 28, 2025, ito ang unang session ng 20th Congress. Sa araw na ito, ang lahat ng kongresista ay inaasahang dumalo dahil pipili ng bagong Speaker of the House. Pero si Zaldico ay walang attendance, parang hindi siya pumasok o hindi na isama sa listahan. July 29, formal na nagbabatid sa House na hindi makakadalo si Zaldico. July 30, formal na nagbabatid sa House na hindi makakadalo. Sinundan ng August 4, hindi dumalo at walang abiso. August 5, hindi dumalo at walang abiso. August 6, hindi dumalo at walang abiso. August 12, hindi dumalo, excuse. August 13, hindi dumalo, excuse. August 18, hindi dumalo, excuse. August 19, hindi dumalo, excuse. August 20, hindi dumalo, excuse. August 26, hindi dumalo, excuse. August 27, hindi dumalo, excuse. Ayon dito, na ginamit niya ang Section 71, Rule 11 ng House Rules Handbook na nagsasabing ang isang kongresista ay maituturing na present kung kung dumalo siya sa isang committee hearing o nasa isang official mission na inaprubahan ng speaker. Pero ang problema, alam niyo kung ano, hindi na miyembro ng anumang committee si Zaldico, kaya hindi malinaw kung bakit palagi siyang excuse kahit wala namang kumiting kinabibilangan. To declare vacant the position of person of the Committee on Appropriations. Si Zaldico ay wala ng committee membership mula pa noong natanggal siya bilang appropriation chair, kaya kung excuse siya, anong mission ang pinupuntahan niya? Kaya marami ang mga nagtatanong, where is Zaldico? Kasi sa papel, excuse siya, pero sa aktual, walang malinaw na dahilan kung bakit hindi siya pumapasok. May iniiwasan ba siya o ayaw niya lang tanungin tungkol sa bilyong-bilyong pisong flood control project na nakuha ng kanyang kumpanya? Ang kawalan niya sa pagdinig ay nagdulot ng maraming tanong. Bakit wala siyang malinaw na bayad? Bakit hindi siya humaharap kung wala naman siyang dapat itago? Sa ganitong sitwasyon, lalong nagiging palaisipan sa publiko kung wala naman pala siyang ginawa, bakit hinaharang ang lahat ng investigasyon at pag-imbita sa kanya sa Senado? Tama ka, may ilan dyan na tila ayaw papuntahin sa Senado si Zaldico. Hindi ko rin alam kung bakit, pero isa lang ang nasa isip ko na baka kasabwat sila sa mga kaganapan na nangyayari. Ayon pa sa mga nabanggit na ngayong 2025 ang pinakamalaki sa lahat ng korupsyon na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil ayon na rin kay Toby Tiangco, merong naganap na pagdadagdag ng pondo. Ito yung insertion sa BICAM. Ibig sabihin, dagdag na pondo na isinama sa budget habang nasa bicameral committee. Ang insertion o pagdaragdag ay nakapangalan daw kay Congressman Zaldico bilang proponent. Ang halaga nito ay 3.8 billion pesos. Grabe, napakalaking halaga nito. Pero kahit ganun kalaki ang halaga, ayaw siyang imbitahan bilang resource person sa Senado para magpaliwanag kung paano nailagay ang ganito kalaking pera sa kanila. Tingnan mo na lang dito kapatid, ang 2025 NEP o ang National Expenditure Program, ito ay ang panukalang budget na isinusumite ng Malacanang sa Kongreso at nagkakahalaga ito ng 2,530 million. At ang GAA naman o ang General Appropriation Act, ito ang final na budget na inaaprobahan at nagkakahalaga ng 20,999 million. Tingnan mo yung total addition, nadagdagan siya ng 18,469 million sa isang distrito lang. Grabe. Sa ibaba naman ito makikita ang NEP na 1,508,583. Pagdating sa GAA, lumobo na ito ng 20,795,429. Nadagdagan siya ng halos 19,286,846,000. Grabe, napakalaking halaga nito. At sa ibaba niyan, makikita din natin ang BICAM Small Committee. Ito ay nagpapakita ng malaking dagdag pondo sa pagitan ng NEP o ang proposal ng Malacanang at GAA na final budget. At paano kaya ito nangyari? Ito ang gustong malaman ngayon ng ilang kongresista.